Sige. Anong ginagawa ng general manager? Eh, di Gusto may chairman nagmamanage ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, general siya. Oh, kaya nga general manager. Di ba general siya? Sa general manager siya. Kaya nga. Oo. Kaya Pag nga, tinanong si Tore siguro sabi ngayon. ng Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala tayong ginagawa. Naka-floating ito. Anong ibibigay natin? Ano ba rango niyan? Eh, general. Eh, gawin mong general manager. So, ang tawag pa rin sa kanya, general. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano bang gagawin niya ngayong Kapaskuhang ito. So ang tawag sa kanya, General, good morning sir. Alam mo, bayaran mo na ako dito. Nagiging entertainment ako eh. Ituloy mo, naiiyak ako. Naiiyak ka sa akin. Oo. Ngayon ko lang naisip, general pa nga rin siya. O sige. Pero siguro, Anong gusto mong boyfriend? Yung mayaman o magaling magpatawa? ay, yung magaling magpatawa. Doon ako. O, aanhin mo naman ng pera. Oo. O, sa bagay. Kumalungkot kayo. Oo, sa bagay, naman. aanin mo naman dami ng pera mo kung nakukonsensya ka. Okay, anyway. O, sige. Ginugulo mo kami. Eh, pabida nga kasi tayo. Good morning po, Dali General muna. Manager Tore. Oo. Kasi kahanap tayo ng Senator Kiko. Ito ba si Ma'am Risa Ontiveros? Sorry po, na pinag-uusap. Specialist po ng Social Watch. Philip Kitalig po, ang Senior Budget Specialist po ng Social Watch Philippines. Alam mo, sa mga panahong na pinag-uusapan yung budget at mga debate dito, ngayon ko hinahanap-hanap ang isang Coco Pimentel. Sorry po, no? Pero yan pong akin lang pakiramdam. Kasi doon po sa BICAM, nandun ba si Ma'am Risa Ontiveros? Wala, ano? Oh, wala. Si Senator Kiko Pangilinan nando doon. Naghahanap tayo ng medyo, with all due respect, ng parang, naghahanap tayo ng mga wisdom, no? Doon sa kanilang mga desisyon na ginawa. Kasi halimbawa, dito sa quote ng isang artikulo, kung bakit nila itinaas itong AIX na ito, sabi po daw dito ni Ma'am Swansing, yung Appropriations Committee Chair in the House, the department seeks additional funding to continue providing necessary financial support to around 7 million beneficiaries who would otherwise be left without assistance due to the non-inclusion of the AKAP and the decreased allocation for AIX for 2026, Swansing said. Reading Gatchalian's statement or request, ito ho yung DSWD Secretary. So, nag-request yung Secretary ng ganun-ganun na lang. Hindi po ba mga kapatid kung sabi nga ni Alce, di ba ang sinasabi nila, dapat ang lahat ng ito pinag-uusapan sa committee at sa plenary. Bakit? Kasi po sa committee, girl, yung humihingi ng budget, nagtatanong ang mga kongresista, senador, ano detalye? Right? Kumbaga, may science ba? May computation? May explanation. Oo. Ba't ganyan kalaki hinihingi mo? Para saan ito? Pwede mo tanong lahat yan. Opo. So magpapaliwanag ka ngayon. May mga detalye. So, dito po sa approval na ito, halimbawa nga po nitong AIX, na kung meron ho kayong panahon, maaari nyo pong tunghayan ang ating po naging episode rito sa Think About It. Ang title po ng ating Think About It episode rito ay Uto-Utong Bayan. Diyan po kasi ang ating ginawa po dito na episode ay tungkol doon sa mga ayuda na mga ibinibigay ng gobyerno bilang, pang-uto sa ating mga kababayan. Sa panahon po ito kasi ng halalan na timing din po ito. 2024 po ito sinimulan Siningit nga lang po ito at ginamit nga ito sa political patronage na AKAP. At dito rin po sa ating mahaba-habang Think About It episode, girl, if you recall, ay ating pong ikunumpara yung written na mechanics for AKAP at mechanics ng AIX na parehong-pareho lang. As in, parang parehong-pareho lang. Hindi po ba? Ngayon, so pupuntahan mo itong nawala itong AKAP, pero sa AKAP po may report na ang COA. Muli, ang COA po sinasabi,
may problema sila sa 4 na aspeto, girl, di ba? Yung kanilang sinasabi sa COA report, hango din po sa artikulo, I'm sorry, sa 3 aspeto, hango din po sa artikulo ng Rappler kahapon, no? Repeated or overlapping AKAP beneficiaries, Correct. malaki, 100 milyon. Oo. Meron din po dyan na more than 48 million pesos na binayad naman doon sa qualified recipients. Kabilang po yung mga high school. Ineligible. Yes, and college students. Kasi ito pong AKAP ay dapat diretso sa magulang ng bata. Tapos Sa nawalan ng trabaho. Correct. Nakita dito, dun sa mga bata diretsong ibinibigay. At meron din pong 768.73 million pesos. Eto na, dito ka na magtataka. Na nabigyan po nitong AKAP, pero ang ibinigay na ID ay invalid, defective, kulang-kulang po ang dokumento, at questionable din yung employment records ng mga nagbigay. Okay. At dito rin sa COA report mismo, sinasabi nila na hindi epektibo yung screening para sa mga benepisyaryo nitong AKAP. At nakita rin dito na yung mga nabigyan na ng ibang ayuda programs, Yes. binigyan ulit dito sa AKAP. Ayun yung sinasabi kanina ni Sir. Opo. Di ba? Walang interoperability dun sa mga documents. Kanya-kanya sila ng listahan. So yung Opo. listahan ni AIX, iba sa listahan ni AKAP. So si AKAP hindi ma-check kung nabigyan na ba ito ng ibang ayuda programs ng gobyerno natin. So may mga doble-doble. Opo, at yan pong pagkakadoble-doble na yan ay nagbubunga sa ilang pong mga kaisipan ng katamaran sa iba pong mga Pilipino. Yun. Bakit? Asa ka na lang ng asa sa barangay mo eh. So kung malakas ka sa barangay mo, asa na ako sa tupad. May tupad, hindi na ako lalayo pa sa aking paghahanap ng hanap buhay. Mawalang gana lang po, no? Mag-a-AX ako. May akap ako. Tinanggal nga ditong akap na ito. Pero meron pa pong iba nga ng mga paayuda. At inuulit, yung 4-piece, walang question. Sabi nga dito, dapat ilagay mo na lang ito sa 4-piece. Kasi meron pa pong daan-daang libong aplikante. Yan. Yan ang hindi ho nabibigyan dito ng lubos na atensyon dito po sa ating pong mga kagalang-galang na mga halal ng bayan na siya ho namang nagdedesisyon sa pambansang budget. Opo, may nagtanong ba, DSWD, ilan ba ang nakapila sa inyo para magkaroon ng benepisyo sa 4-piece? Sa pinakahuling report na ginawa namin, 250,000 po na pamilyang Pilipino ang naghihintay sa inclusion sa 4-piece. Bakit hindi doon na lang po ito ibigay? Para at least meron pong may conditional cash transfer. Bago ibigay yung pera, may gagawin yung nanay at tatay sa kanilang mga anak. Tama. Meron pong kaukulang mga kondisyones muna. Ito pong AX at ang tupad na ito, ang kondisyon dito, higit sa lahat, malakas ka sa opisyal ng barangay, Yan. malakas ka sa mga taong gobyerno. Yan. Sorry po Pero yan ang katotohanan. mawalang galang Yan lang ang po sa inyong mga katotohanan. kagalang-galang natin ng mga mambabatas. Kasi nga, naghahanap ako, sa totoo lang po, ng ganito po ding uri nga sana po ng pag-aaral muna bago ito in-approve. So, uulitin po natin itong isyong ito. If ang hinihingi lamang, mga kapatid, ay 24.2 billion. Sa Kamara, itinaas ng 49. Sa Senate, ibinaba ng 28. Pero ginawang 51.6 billion. Nasaan dito ang mga taga-oposisyon sa BICAM? Wala nang oposisyon. Hindi ba? Kasi dito, anyway, ayoko na lang pong magsabi pa ng kung ano-ano, pero nakakadismaya lang po itong bagay na ito. Kapag kinuwenta-kwenta mo na po ito, malaki-laki ito kasi meron ka pang tupad na ginawang 25 billion pesos. At meron pa pong Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na 10 billion. Ito hubang sila ay hindi natatanggap sa AX? Ito hubang sila ay hindi na tatanggap sa tupad? Hindi po ba? Sa mga nakikinig ngayon sa atin, ako po ay humihingi din po ng pangunawa. Baka ho kayo naririndi po dito ho sa ating paulit-ulit na diskusyon po sa pambansang budget.
Hindi ho kami magsasawa dito kasi nakakaawa din ang pangkaraniwang manggagawang Pilipino na gumigising ng pagkaaga-aga para maging construction worker. Yung mga nagko-commute para po makarating sa opisina, sa pinapasukan po mga hardware, sa mga security guards,